Samantala may naganap namang pamamaril sa Abra. Pinaulanan daw ng bala ang bahay ng isang consultant ng mayor doon. May exclusive ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Maris, matapos daw ang mahaba-habang panahon din ng katahimikan ay muli daw nabulabog itong bayan ng Tayum dito sa Abra matapos nga napaulanan ng bala ang isang bahay doon kagabi. Papakita natin yung video, Maris, halos mapunit na yung larawang ito ng puon matapos madaplisan ng bala sa loob ng kwarto ng pamilya Takanay sa barangay Deet, Tayum dito sa Abra. Sa tabi naman ay puro daplis din ng bala ang naiwan sa mga poster. Matapos di umano'y paulanan ng bala ang bahay bandang alas 11:30 ng kagabi. Sa kahoy na pader ng bahay ay ilang bullet holes din ang naiwang marka ng pamamaril. Laking pasasalamat daw na may-ari ng bahay na si Marivic Takanay na nasa silong daw siya ng bahay ng maganapang pamamaril habang nasa labas naman ang asawa at iba pa nilang mga kasama. Bago marinig ang mga putok, dalawang motorsiklo raw di umano na sakay ang hindi pa nakikilalang mga rider ang ilang beses na namataan at ilang beses na nagpabalik-balik daw sa harap ng bahay. Nagulat na lamang daw sila nang di umano'y paulanan na ng bala ang kanilang tinitirhan at dahil consultant ng isang re-electionist na kandidato sa bayan ng Tayum ang biktima ay hindi raw niya maiwasang isipin na may kinalaman sa politika ang insidente. From north going to south, nakita nila na may dala silang baril kasi sinigaw ng pamangkin ko. Yung mga nakamotor, may shotgun sila, sabing ganun. 2 to 3 shots. Then, after yung tig-isang ganun, yung, di ba, shotgun yun, then, tunog na ng Armalite. Marisa, ngayon ay nag-deploy na ng mga tauhan ng Philippine Army sa lugar ng insidente habang patuloy naman ang investigasyon ng PNP dito sa Abra. Sa ngayon ay hindi pa raw na-establish ng mga otoridad kung ito nga ay politically motivated itong nangyaring pamamaril. Maris? Pero Cedric, kitang-kita kasi yung galit dun sa mga iniwang pinsala nung mga bumaril. Kung nakikita nila na may kinalaman ito sa politika, bakit kaya yung consultant ang inatake? Actually, yun yung isang bagay na tinanong natin sa consultant. Hindi rin niya masabi ng direkta sa atin. Pero sa pagkakaalam natin or sa impormasyon na ibinigay niya sa atin, galing din siya sa isang political family. Although ngayong pagkakataon na ito ay wala silang hinahawakan na pwesto at consultant siya ng isang re-electionist dito sa bayan ng Tayum. Ang nabanggit pa niya sa atin ay a few days before itong pamamaril ay may nakarating din sa kanilang impormasyon o tip na kasama siya sa di umano ay patutumbahin or may mga masasamang pagtatangka sa kanyang buhay, Maris. Maraming salamat, Cedric Castillo. Ingat kayo dyan.